Ayan 'no, so kung nakikita niyo lalo na kung nagnenegosyo kayo, yung nakikita natin dito sa mga negosyo guys 'no, yung iba nababawi niyo na yung mga puhunan niyo tapos pinapalago niyo yung puhunan niyo. So kunwari meron kayong sari-sari store, nagsimula kayo sa 10,000 lang na puhunan ta's naging 12,000, naging 15,000, napapaikot niyo. Yun yung ibig sabihin nito guys 'no, napapaikot niyo siya kahit anong klaseng negosyo, pero napapaikot niyo yung, pera niyo mga kapigsi and, lumulobo siya or tumutubo siya ng tumutubo guys, okey? So, ibig sabihin guys magaling kayo mag-handle ng pera na hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong May 16 to 31 para sa Virgo, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo or yung mga paparating sa inyo mga kapiksi. So, ibig sabihin nito guys, for some of you medyo exhausted na kayo, drain yung energy ng iba sa inyo mga kapiksi. So, kapag ka ganito guys, kailangan nyo magpahinga, kailangan nyo mag-cleanse, kailangan nyo mag-recharge ng energy nyo mga kapiksi. So, kung may chance na magbakasyon kayo or magpahinga, basta magpahinga mga kapiksi, no? Gawin nyo guys para makapag-recharge kayo ng energy nyo. Pwede nyo pakinggan yung kanta ni Lalaboy guys, yung R&R, para talaga yun sa mga tao na kailangan ng pahinga, no? Kaya R&R yung pamagat nun kasi ibig sabihin nun rest up, relax, reset, okay? So, yeah, pakinggan nyo yun guys and pakinggan nyo rin yung sinasabi ko na magpahinga kayo, no? Minsan yung sobrang stress natin, kung may mga anxiety tayo, ganyan, minsan pahinga lang talaga yung katapat nun mga kapiksi, okay? Alright. Another message guys is bagong journey, mga bagong simula, no? Parang ibig sabihin nito maging ready kayo guys, i-anticipate nyo yung mga bagong paparating sa buhay nyo. Kaya importante na magpahinga kayo, mag-recharge kayo para ready kayo dito sa mga bagong simula sa buhay nyo guys, no? And magplano din, no? Kasabay ng mga bagong simula, kailangan may plano kayo, may strategy kayo guys, no? Na parang susundin. Yung plano kasi guys, if matagal na kayong follower or subscriber dito sa ating channel, palagi kong ine-encourage kayo na mag-planning guys. Kasi yung planning, parang blueprint yan, no? Pag sinabing blueprint, di ba yung plano, parang sa bahay, 'di ba? Pagka nagpapagawa kayo ng bahay, kailangan may plano, may blueprint para meron kayong gabay na susundan, mga kapiksi. And pagka may gabay, nakikita mo kung nagkakaroon ka ng progress, no? Kung paabante ka ba or pasulong ka ba. In that way, hindi nasasayang yung oras sa buhay mo kasi palaging may purpose guys, okay? So, yun yung ina-advise sa inyo ngayon, magplano kayo para sa kinabukasan nyo, para sa kabuhayan nyo, para magkaroon kayo ng magandang progreso, Virgo, okay? Alright, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. So, ito naman yung sa ating love message or love advice guys. Tingnan naman natin yung mensahe sa inyo ng person nyo, Virgo. So, yung first message na gusto kitang makita, ito magre-resonate ito kung LDR kayo ng person mo or kung nagkakilala kayo sa online dating, online app lang, ganyan, na parang hindi pa kayo nagme-meet. Excuse me. Hindi pa kayo nagme-meet ng personal guys, okay? So, for some of you, maaaring yun yung nasa loob ng person mo na gusto kanyang makita. Pwede ring LDR kayo guys na baka matagal na kayo hindi nagkikita, hindi nagkakasama, kaya miss na miss ka na ng person mo. Okay? Alright. And another message, Virgo, hindi pa ako handa para sa'yo. So, although gusto kanyang makita pero hindi pa siya ready, no? Itong readiness na to guys, parang pwedeng hindi pa siya physically ready,
mentally ready or emotionally ready, no? So, kung ano man yung dahilan niya, siya lang nakakaalam nun, pero parang hindi pa siya ready, pero gusto ka niyang makita, pero hindi pa siya ready. 'Di ba ang gulo? Para siyang nag-uurong-sulong, guys. And another message, magsimula tayong muli. Ito guys, ito yung magre-resonate dun sa mga, gustong reconcile, no, reconciliation. Ang gusto nitong, person na 'to. So kung kayo ay nag-away, nagkaroon ng pagtatampuhan or puwedeng, nagkahiwalay kayo momentarily, ganyan. Minsan kasi may mga gano'n, 'no, nagkakahiwalay panandalian pero nagkakabalikan din. So yeah, gusto ng person mo na magsimula ulit kayo, another chance. Pero ang tanong, gusto mo ba, 'di ba? So yun, alright? So comment down below, Virgo, if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. So shuffle natin 'to guys, hanapin natin yung energy ng Virgo. Habang sina-shuffle ko 'to, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, super liit na bote pero super effective at saka super powerful guys. At saka ito. So sa lahat ng gusto mag-avail, ito yung WhatsApp number ko. Chat nyo lang ako dyan guys. Screenshot nyo kung gusto nyo. Huwag na kayo magpahuli guys kasi super dami na ng success stories niyan. Pinopost ko yan sa Facebook at sa YouTube. So Virgo, kayo ay represent ng Queen of Pentacles. This is both positive and negative. Meron din dito presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito guys, unahin natin yung negative kasi sa negative guys, merong nagpapahirap sa inyo, no? This is a very toxic situation. Siguro kaya din nade-drain yung energy ng iba sa inyo guys kasi you have a conflict. Meron kayong conflict sa ibang tao and ito yung very toxic sa pakiramdam ng mga kapiksing. So pwedeng problema sa trabaho, baka toxic yung boss nyo, toxic yung environment sa trabaho nyo, yung mga katrabaho nyo, toxic yung amo nyo, ganyan. O kaya naman pwedeng sa bahay din kung toxic yung family members mo or toxic yung asawa mo, jowa mo, ganyan. Or yung iba sa inyo guys, parang pwedeng toxic din sa mga kapitbahay. Pero ito guys, parang I'm sensing na nagpapatong-patong yung stress mo, mga kapiksi mo. Pwedeng meron ka ng problema sa bahay, tapos meron ka pang problema sa trabaho. And sobrang cluttered ng thoughts nyo guys, as in sobrang gulo ng isipan nyo. Okay? So, kaya nga lumabas dito yung mensahe kanina na maaari kayo mag-cleanse or mag-recharge guys kasi baka sobrang dami nyong iniisip. To the point na yung iba sa inyo guys, parang medyo nagkakaroon na ng depression. So, kailangan nyo ng tulong from other people, especially yung mga malalapit na kaibigan or kapamilya na pwedeng yung masabihan ng mga problema nyo. Kasi lahat ito nasa isip nyo, lahat ito nasa puso nyo, kinikim-kim nyo lahat, wala kayong malabasan. So, minsan mahirap yung ganun mga kapiksi kasi merong mga tendency na mag-commit ng, alam nyo na, yung mga ganyan, di ba? So, wag ganun guys, no? So, ilabas nyo lang lahat ng sama ng loob nyo. O kaya naman guys, kung wala kayong masabihan na kakilala nyo, pwede kayo mag-join ng mga community, no? May mga communities na
pare-parehas sila ng mga problema, doon sila nagsasabihan ng sama ng loob, and you will feel na hindi ka nag-iisa, and kahit papaano gagaan yung pakiramdam mo, okay? So maghanap kayo ng ganong klaseng community, o kaya naman magpa-therapy kayo, no? Walang masama sa ganun mga kapiksi. Pwede kayong tumawag sa mga therapy hotline, mental health matters most. Kasi yung iba sa inyo, ganun na yung nagiging problema, mga kapiksi. Okay? So comment down below if naka-resonate kayo dyan. Sa positive side naman, ito guys, sa positive side naman, ang nakikita natin dito is unti-unting dumadami or nagkakaroon kayo ng ipon, no? Slowly, ito guys, parang nakakapag-build kayo ng mga savings, emergency funds, mga kapiksi, lalo na kung meron kayong balak magbakasyon or mag-travel. Nakikita natin dito na yung iba, parang nakukumpleto nyo na yung budget nyo para maka-travel kayo, mga kapiksi. So, again, no, importante yun na hindi naman sa mag-travel, pero magbakasyon guys, no? Pwede naman kayo magbakasyon kahit hindi kayo mag-travel sa malayo. Pero ang importante kasi is mag-recharge kayo ng energy nyo, para hindi kayo masyadong madrain, mga kapiksi. And save as much as you can, guys. Wala naman, yung pagsisave guys, wala naman yan sa laki ng sinusweldo mo or sa laki ng kinikita mo. Kung malaki din ka naman gumastos, diba? It's all about lifestyle, mga kapiksi. Yung iba kahit minimum yung sinasahod, nakakapag-ipon pa rin sila, samantalang yung iba kumikita ng 6 digits, no, ganyan, pero wala silang savings. So depende talaga yun sa lifestyle, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah, ayan, no, so sabi ko nga sa inyo, makakapag-ipon kayo and mapapalago nyo din yung mga iniipon nyo guys. Yung mga iniipon nyo guys, pwede nyo siyang invest or i-reinvest sa ilagay, no, sa mga high yielding na savings account. Uso na ngayon guys yung mga digital banks. Although hindi ako mahilig manood ng mga ganon or nanonood ng mga ganon, sabi nila mas malaki yung interest, no? So, or sa mga MP2 or whatever guys, kayo na yung bahalang, wala akong ini-endorse na kahit ano, kayo yung bahalang magsaliksik kung saan nyo gustong ilagay yung savings nyo. But definitely guys, lumalago, nag-grow, nagmumultiply yung mga savings nyo, mga kapiksi. Ayan, no? So kung nakikita nyo, lalo na kung nagnenegosyo kayo, yung nakikita natin dito sa mga negosyo guys, no, yung iba nababawi nyo na yung mga puhunan nyo, tapos pinapalago nyo yung puhunan nyo. So kunwari meron kayong sari-sari store, nagsimula kayo sa 10,000 lang na puhunan, tas naging 12,000, naging 15,000, napapaikot nyo. Yun yung ibig sabihin nito guys, no? Napapaikot nyo siya kahit anong klaseng negosyo, pero napapaikot nyo yung pera nyo, mga kapiksi, and lumulobo siya or tumutubo siya ng tumutubo guys, okay? So, ibig sabihin guys, magaling kayo mag-handle ng pera, napapag-grow nyo yung inyong mga resources, mga kapiksi, okay? Alright. And yung mga may problema sa loob ng tahanan guys, maghihilom din yung mga relationship issues nyo sa loob ng tahanan, by being compassionate. Kailangan talaga may mga forgiveness, may mga pag-iintindihan. Importante na magkaroon ng pag-iintindihan sa loob ng, especially sa loob ng pamilya, ng tahanan, kasi kayo yung magkakasama guys. Pero nakikita natin naghihilom yung mga broken relationship guys. Hindi lang sa pagitan ng mag-asawa, pwede rin ito sa pagitan ng magulang at anak, at saka ng kapatid sa kapatid, ganyan, okay? Pero relationship wise, naghihilom yung mga may problema sa relasyon, mga kapiksi, okay? Alright, so i-mind nyo na yan guys, yung paghilom ng mga relationship issues, at saka itong nagmumultiply, kasi nagmumultiply siya at nag-grow talaga yung inyong kaperahan, mga kapiksi, okay? Alright, so comment down below Virgo if naka-resonate kayo, and kung na-excite kayo dyan guys, no, comment down below. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stars ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker charts. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.